binabagsak nila ang sarili nilang mga institusyon. So ang dapat dito, total, tawag nito, Lacson at saka Soto, mukhang hindi kayo hindi kayo hindi kayo feel ng taong bayan diyan dahil nararamdaman na ang inyong hindi talaga partner, hindi masasabi mong yung walang pagkabayas, may pagkabayas ang kanilang mga investigasyon Kasi tingnan mo, pakiramdam nila na parang mapupunta na doon sa totoong direksyon ng investigasyon, mayroon na kaagad interruption, di ba partner? Correct. Yan na yung nangyayari. So, ang maganda rito, manahimik na kayo dyan, huwag niyong idadamay ang minority. Kung idadamay ninyo, sila na lang ang pangunahin nyo dyan. Minority na lang ang mamuno dyan sa Senado. Ilang mambabatas nagsimulang maglabas ng kanilang salin. Nagsimula nang maglabas ng kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o salin ang ilang senador at kongresista sa gitna ng panawagan para sa mas mataas na transparency sa pamahalaan. Nauna nang nagsumiti ng salin sina Senador Robin Padilla na nagdeklara ng 244 million net worth na walang utang at isang senadora na may net worth na 18 thousand lang ba to? 18 million na pala. 18 million 986. 18,000. Si Risa Ontiveros, bilyonaryo yan. Sige, partner. Kaya nga, 986 million. Yan. Kabilang ang interest sa isang dive resort, bangko at wholesale corporation. Si Risa ba to? Si Risa yan. Si Risa ba yan? Risa ba yun? Senadora Risa Ontiveros. 19 million lang. Sabi niya. Ito pala partner sumunod dito, 8 mula sa minority bloc sa Kamara ang naglabas din ng kanilang salins. Kabilang sina Representative Shell Jokno, 13.1 million, Representative Arlene Bagao, 15 million, at Representative Percival Sindanya, 1 million. Ang iba pang nagdeklara ay sina Reps Ismula Tinio Ilago, Ko, at San Fernando. Nananawagan sa ibang kongresista na sundan ang kanilang hakbang kung wala namang itinatago. Yan, partner, ano masasabi mo rito? Tama ba itong mga kanilang nilabas? Ang mga hinayo pa kay Senator Idol Robin Padilla, maniwala ako dito, 244 million talaga nilagay niya. Pero si Ontiveros, 19 million, anak ng kagwang, di ako maniwala dyan. Yung insertion niya, 3 billion yun 3 billion insertion, 25 to 30% kickbacks, magkano dun? Di mga nasa, kano yun? Kickbacks na agad yun. Mga insertion niya, hindi ako niniwala dyan. O dito naman, kay Chill Jokno, 13 million. Ito, mga kaliwang grupo. Kunyari pa kayo, ang tagal-tagal na ninyo sa Kongreso. Maliit pa ako, pitos pa lang ako, animal. Mga komunista, nasa Kongreso na. Naglimas na kayo ng Kaban ng Bayan, ganyan lang yung ninyo. Salin, huwag nyo kaming lukuhin. Salin na yan, kaliliit. 1 million lang daw kay Percy. Maniwala ka kay Percy? Percy Tab, 1 million lang daw kanya. Ibig sabihin dito, mas mayaman ka pa, Bimar, kay Percy. Anak ng kamuti. Hindi tayo dito politiko. Ito, meron din dito, kaya yung kay Ko. Akala ko kamag-anak to ni Saldico, si Rinico. Yung kulot-kulot to po, kabataan. 200,000 lang daw yung salin niya, anak ng kagwang. Huwag nyo kaming lukuhin. Magkano sahod ng kongresista? Sabi niya, salin niya 200,000. Ang sahod ng kongresista sa mga 180 to 300,000. Tapos salin mo 200,000, anak ng kagwang, sana siniro mo na lang sana yan. Hindi ako maniniwala daan sa mga pakawala ng mga komunista. Matagal na silang nangungulimbat sa Kaban ng Bayan. Nilibro nila, hindi mabuksan-buksan. Buksan ho ninyo. Nang malaman po natin, anak ng kagwang, lukuhin pa tayo Matagal na tayong manluloko. Ay, nako.
Itong mga ito, kanya-kanya kaagad sila labasan. Ay, sus, Maria Josep naman, oo. Para namang totoo yung mga yan, para namang maniniwalang taong bayan sa inyo. Katulad ganitong sila Martin Romualdez, kung sakasakaling maglabas man sila, maniniwala ba talaga ang taong bayan? Ay, nako. Siyempre, mabilis na naman pwede nyo gawin ng yan kasi hawak nyo na lahat eh. Hawak nyo na lahat ng papel. Kagaya itong partner, partner. Kagaya ito si Sara Ilago. Uy, Sara Ilago! Magkano yung mo? Salin mo, hindi pa umabot ng milyon? Sis! Ilang taong ka sa kongreso? Nagiging kongresist ka, Sara Ilago. Nanguyot ka na nga lang. Kongresista ka pa rin dyan sa Kabataan Party List eh. Tapos ngayon, nag-Gabriela ka. Nakabiglang nasipa yung Duterte Youth Party List. Wala ka pang 1 milyon na salin. Anak ng kagwag, sino maniwala ko sa inyo? Yan kasinungalingan yan. Kagaya itong si Tinyo. Sandali pa, sabi mo na nangunot na din sa di ba Kabataan Party List yan? Di ba Kabataan supposed to be bata dapat? Oo. Kabataan Pantilis. Kabataan Pantilis. Kabataan Pantilis. Di ba kabataan yan? Tapos ngayon Gabriela na partner. Matagal siya sa kabataan. Ilang termino rin siya sa kabataan eh. Tapos yung ganyan pa, wag nyo kaming lukuhin, kalukuhan. Ito si Tinyo, active chair party list. Sus ko! Kung hindi namin alam, magkaibigan kayo ni Martin Romualdez, di ba? Sino yun? Yung tita mo, si Castro. Mukha din ni Franz Castro. Sanggang dikit ang mga yan eh. Kung saan si Romualdez nandun rin. Yan ang maliwanag. Na itong mga manluloko. Sili na nga lang, niluloko pa ninyo, dinadaya pa ninyo. Huwag kami. Magsabi kayo ng totoo. Kung kami mag-audit sa inyo, i-lifestyle check namin kayo. Kung yan lang inyong ideklarang pira sa buhay ninyo, pag kami mag-audit, i-lifestyle check namin kayo, pag sumobra yung kayamanan ninyo, pagtingin namin, kunin na namin. Maghati-hati kami ni Bimar. Sama natin itong mga viewers natin, partner, para... bakas tayo, bakas. Sinong sasama, hati-hati kami. Sabi ni salamat kayo, Mr. Chair. Ang kanyang kayamanan ay 19 million lang. Malaman natin, binunyag ni Katunyeng, 3 billion insertion. I-audit natin. Tayo mag-audit live. Ang sobra niyan, hati-hatiin natin dito sa Birada Aguila. May 400 na nanonood, yayaman kayo. Partner, magiging bilyonaryo tayo dito, hindi oras Siyempre, sabihin mo natin, sabi mo ito lang kayamanan mo, anak ng baka. Ito, sa amin na yung sobra na yan. Tingnan natin yung mga account mo. Partner, dako na tayo dito sa issue number 4. May oras pa tayo. Bukas ang Kamara sa usapang unprogrammed funds kasama ang Senado. Inihayag ng chairperson ng Appropriations Committee ng House of Representatives na bukas silang makipag-usap sa Senado tungkol sa paggamit ng unprogrammed appropriation UA sa 6.793 trilyon pambansang budget para sa 2026. Sinabi ni Representative Micaela Angela Swansing na hindi pa sarado ang diskusyon sa 243.2 billion UA at nais niyang malaman kung paano nakabuo ang Senado ng 153 bilyong halaga para sa UA. Lalo na ang program. Unprogram as appropriation. Ayan, matiyak ang pagtupad ng bansa sa mga foreign loan commitments. Anya, 54% ng UA ang program ay para sa mga foreign assisted projects at nilinaw niya na ang UA ay hiwalay sa nakasaad na budget at gagamitin lamang kung mayroong sobrang pondo. Excuse me. Tinanggal na rin ang pondo para sa mga infrastructure projects sa UA upang maiwasan ang mga posibleng abuso at hindi na ilalaan ang pera para sa flood control, kalsada at tulay, pagkus ay para sa pagtatayo ng 23,000 classrooms. Pinaigting din ng mambabatas na wala ng pork barrel funds para sa mga miyembro ng Kamara sa 2026 budget. Partner, ano bang masasabi mo? Naniwala ka ba rito? Anak ng kamuti, dito pa lang sa binabasa natin eh. Halatang halatado, huli na sila sa sariling mga bibig nila. Ano sabi?
Pinaigtindi ng mambabatas na wala na di umanong pork barrel funds sa mga miyembro ng Kamara sa 2026. So, ibig sabihin, simula nung umupo si Bongbong Marcos 2023, 2024, 2025 budget, meron kayong mga pork barrel, mga hinayupak kayong mga buhaya. Correct. Ngayon, sinabi ninyo na wala na, hindi kami naniniwala. Kayo rin yung umamin, Swansing, na meron kayong pork barrel na ito ang pinanggagalingan ng korupsyon. Partner, may pork barrel pa rin yan, partner. Meron niyang insertion pa rin, partner, kasi sa National Expenditure Program, kasama na yung nilalagay na yan, yung kanilang tinatawag na allocable amount, inaalok yan. May lahat ng mga kongresista nakalagay na doon. Saka meron pang leadership funds para sa majority leader. Lahat yan. Trilyon yung partner. Kaya yung sinabi nila sa program funds, mapag-usapan, dapat noon pa lang kung gusto nilang tanggalin ito, pag pinag-usapan na nila yung budget sa Kongreso, in-scratch na nila para hindi na makarating pa sa Senado. Kung nandun sa Senado, alam ko ang Senado ayaw nila ng unprogrammed funds. Kasi nga, dito nang gagaling ang mga illegal na mga insertion. Tingnan mo, tanungin mo si Diskaya, Curly Diskaya. Anong sabi? O ito, yung pundo na ito galing kay Mr. Speaker. Unprogrammed funds nang gagaling. Lahat ng mga ghost projects nang gagaling karamihan sa unprogrammed funds. Ito yung tinatawag na presidential pork barrel. Ilang bilyon? 250 billion. Pero noong 2024, 2023 partner, 25, di ba umabot ng almost 700 to 800 billion pesos ang unprogrammed funds? Nasaan na ang mga yun? Paano ginastos nila? Siguro sa tagal na 3 taon na ni Bongbong Marcos, sa unprogrammed funds pa lang ang pinag-uusapan, meron na siya sigurong 2 trilyon o 3 trilyon na ang nakukuha na unprogrammed funds na ang tawag dyan, presidential pork barrel. Na dito kinukuha ng mga buhaya ang pangungurakot, partner. Kaya kung tutuusin, ang budget dapat na natin na 6.793 sinabi mo, kung matanggal yung unprogrammed funds, kung matanggal yung mga tinatawag na allocable amount, leadership funds, siguro, ayon kay Senador Marcolita, mababawasan ito ng higit kumulang 2 trilyon. So dapat pala ang budget lang na ipapasa natin na ito lang ang kailangan ng taong bayan ay 5 trilyon lang. So ngayon magkano? 6.7 trilyon? Anak ng baka, mga 2 trilyon kukurakuti nila. So ngayon yung 5 trilyon hindi pa natin alam kung mapupunta pa talaga yan sa tamang serbisyo, tamang proyekto. Kung sa 5 trilyon, puro pangungurakot yung kalahati doon. Hindi nga kalahati, sobra nga, more than 80% nga ninanakaw sa Kabadang Bayan. Anong mapupunta sa atin? Anong mapupunta sa Pilipinas? Bagsak ang ekonomiya dahil sa kawatan ng mga opisyal ng gobyerno, partner BMR. Ay nako, mapapahain ako pa talaga nito, partner. Kung paano nila linlangin, bituhin, at walain sa isip ng taong bayan ang pork barrel. Pero maliwanag naman po kasi, ang sinasabi nila, unprogrammed funds. Sa pangalan pa lang, sa katawagan pa lang, unprogrammed. Sige nga, literal mo itagalog dito. Pag sinabing unprogrammed, wala ito sa programa. Tama, partner? Hindi ito nakaprograma. Bakit? Partner, sari-sari, salamat sa ang unprogrammed funds, ganito partner. Ang unprogrammed funds, ito yung pondo na wala pang kasiguraduhan kung saan kukunin yung pondo. Pero partner, meron na silang naka-item dyan na kunyaring proyekto. So yun man, nakalagay silang proyekto. Kunyari lang yan. Na kunyari ito, 250 billion. Ito po yung unprogrammed funds namin. Dito po mapupunta sa classroom. Dito po mapupunta sa health, sa department. Yan ang nakalagay dyan sa kanila, yung 250 billion. Pero partner, walang pira yan, partner. Wala pang pundo yan na hawak ang gobyerno. Bakit? Ang pira na yan, kukunin yan kung may sobra, may savings ang gobyerno. Kung walang savings ang gobyerno, saan kukunin yung 250 billion, partner? Ito yung masaklap. Uutangin natin yan. Uutangin
sa ibang bansa, sa World Bank, maghanap tayo ng mautangan para mapunan itong nakalagay sa GAA na magiging batas, General Appropriation Act, na mayroong 250 billion pesos. So ngayon, ang gobyerno natin, ang Treasury, Department of Budget and Management, mapipilitan maghanap ng mauutangan para lamang dito sa presidential pork barrel ng gobyernong Marcos, kasi nandyan na sa batas. Matik yan, hahanapan natin ito ng pondo para sa presidential pork barrel na unprogrammed funds nga nilagay nila. Kung walang savings, magnanakaw, anak ng kagwang. Kung walang savings, mangungutang ang gobyerno natin para dito sa presidential pork barrel, at ang magbabayad, VMR, ikaw. Ang kagwang talaga. Wala akong utang. Batak magbabayad niyan. Chibi Channel, shoutout sa iyo. Salamat. Nagbayad na sa Chibi Channel. Partner, ganito nga. Ito bang unprogram na ito, kalakaramba ito sa buong mundo? Kasi, tama ka dyan sa sinasabi mo. Ang problema natin kasi dito, bakit kailangan pang mayroong unprogram? Di ba dapat mas maganda, nakaprogram lahat? Nakaprogram lahat para alam mo ang kanilang direction. Kasi kung pakikinggan natin na sinasabi ni Senator Marcoleta, doon pumupunta yung unprogram. Yung taba na yun, napupunta sa unprogram. At yun nga yung sinasabi mo kanina, na ipapangutang ito dahil mayroon tayong nakalaan sa anak ng patig. I-unprogram nga, nabibigyan tuloy ng paglalaanan, nagagawa ng remedyo. So, dahil dito, nagkakaroon ng malaking pangungurakot, pangungulimbat sa pera ng bayan. Nagtatago sila sa salitang unprogram, pero kung tanggalin natin ang program, wala ang program, gawin natin nakaprogram, not unprogram. Program talaga ito. Ito talaga ang direksyon natin. Bakit hindi pwedeng gawin ganon? So, ibig sabihin, partner. So, ibig sabihin, maliwanag pa sa sin, ito lang na naman nakaprogram. So, bakit tayo magpupokus dito? Kaya nga ito, maliwanag panilin lang nila, pinaigting na din ng mambabatas na wala ng pork barrel funds para sa membro ng Kamara sa 2026 budget. Pero may unprogram. Sino pinagluloko ninyo? Ha? Sarili ninyo? Taong ba? Si Bimar! Si Bimar, niloko nyo. Ayon sa paliwanag ni Senator Marcoleta, ito pala yung taba, existing. Hindi na natin, kumbaga partner, bukod sa taba, ito yung mga kalyo. Pero meron pa talaga. Yun yung allocable funds at saka yung leadership funds. Iba pa yung unprogram. Yung may pundo sa program, meron ding pundo doon sa allocable at saka doon leadership funds. Sinadya lahat ng mga distrito ay pareho yung amount na mailatag ng Department of Budget of Management, yung gobyernong Marcos, yung kanilang mga economic manager, naglagay ng allocable funds at saka yung leadership funds. Kasi kung resista ka, kunyari, papalag ka, sasabihin, bakit? Yung distrito ni Bimar, malaki yung pundo niya. Ang daming flood control projects. Samantala kami, wala kaming flood control projects. O ngayon, papalag ka ngayon. Kaya sundo. Kaya ang ginawa ng inayupak na Malacanang, yung economic manager niya, naglatag ng allocable funds at saka leadership funds. Ang may control diyan, DPWH. So ngayon, pag sinabi po ng kongresista, ipal, ang laki ng pundo ni BMR. O sasabihin ng DPWH, wag na po kayong mag-alala, sir, dahil meron kayong naka-allocate na amount. Magkano ba gusto mo? O ito, hanggang 500 million po ang pwedeng maibigay namin sa iyo. Iyon ang nangyayari dito kay Tito Soto na inalok siya ni Cabral na sinasabi, Tito, meron po kayong nakahanda dito na 500 million pwede nyong magamit. Kasi ayan ang tinatawag na allocable funds para hindi na magulo yung latag ng National Expenditure Program. Ang tawag na dyan, partner, insertion. Ini-insert na ho nila yung proyekto dahil dyan may nakalang pondo. Ito yung sinasabi ni Swansing na pork barrel. Ito yung partner na ginagago tayo matagal na panahon. So ngayon, nabubunyak lang dahil may investigasyon. Paano natin nalaman ito? Nalaman natin dahil sa Senate Blue Ribbon Committee. Hindi natin nalaman sa ICI. Hindi naman natin nalaman doon sa Kongreso.
Nalaman natin sa Senado dahil kay Senador Marcolita na napatigil din ang investigasyon, anak ng kagwang, ang ganda na sana ng direction, partner BMR. Correct, partner. So yun nga, ang nakakaano talaga, no? Kung uugatin mo, talagang atakihin ka talaga sa puso. Kasi malalaman, lalo mong malalaman na, grabe, ganito pala ang kanilang ginagawa para makapagnakaw. Grabe, dinadaan nila sa lahat ng pasikot-sikot, lahat ng paraan para makapagnakaw. Tingnan mo, partner BMR, no? Bibigyan kita, yung nabanggit ni Kung Ungab, yung pira sa unprogram funds, nung ito, 2025, partner, yung unprogram funds, inutang natin sa ibang bansa. Ngayon, bago ka pautangin sa ibang bansa, kailangan hingihan ka kung saan mo mapupunta, parang ang tawag yan, garantiya. Bakit ka umuutang? Saan po mapupunta ang pirang ito? Umutang ang Pilipinas, gobyerno natin, ang sinabi para di umano sa mga big tickets projects. Anong nangyayari? Hindi napunta sa big tickets projects, partner, yung unprogram funds. Ang ginawa ng mga buhaya para magkapira ang mga hunghang, pinag-chop-chop. Ito yung sinasabi ni Kung Ungab, na chinap-chop ninyo ang budget ng 2025. Pinag-chop-chop. Doon sa big tickets project, nakalaan yung pondo, chinap-chop nila, napunta sa maliliit, mga maliliit na proyekto, doon napunta sa mga ghost projects na mga flood control. Doon hinati-hati ng mga buhaya at lahat ng kaalyado ni Martin Romualdez, Bongbong Marcos na kinabang, at nagkaroon ng kickbacks lahat sila. Kaya ngayon, ang mga kongresista lumuluhod kay Martin Romualdez. Ganito kagago ang gobyerno natin ngayon, partner BMR. Ay nako, yung pinuno talaga ang dito eh. Siya talaga yung may command dito, kaya si BBM talaga ang dapat managot sa lahat ng ito. Hindi naman mangyayari yan, partner, kung hindi yan pinayagan ng presidente natin. Correct. Yan naman ang dyan. Partner, meron pa tayong issue rito? Abot pa tayo? Sige, isa lang. Isa. Ito. Diretso lang tayo. Ito si Cayetano, no? Cayetano, huwag idamay ang minority sa alitan sa Blue Ribbon Committee. Nanawagan si Senador Alan Peter Cayetano sa mga kasapi ng majority bloc sa Senado na huwag isali ang minority bloc sa kanilang alitan kaugnay ng pamumuno sa Blue Ribbon Committee, BRC. Kasunod ng ulat na maaaring bumalik si Senador Panfilo Lacson bilang chairman nito. Ayon kay Cayetano, ang pagbibitiw ni Lacson sa BRC ay bunga ng hindi pagkakaunawaan sa loob mismo ng majority at hindi galing sa minority. Anya, hindi dapat baguhin ang kasaysayan at idamay ang minority sa isyong ito. Binigyan din ni Cayetano na ang minority ay nananatiling nakatuon sa mas malawak na layunin, ang katotohanan, transparency at integridad. Anya, normal ang mga hindi pagkakasundo sa politika, ngunit hindi dapat gawing teleserye ang Senado. Para kay Cayetano, ang Blue Ribbon Committee ay hindi dapat tungkol sa personalidad, kundi sa paglilingkod sa bayan at pagtatanggol sa dangal ng institusyon. Question, partner, sang-ayon ba kayo kay Senador Alan Peter Cayetano na dapat manatiling hiwalay ang minority bloc sa mga sigalot sa loob ng majority, o naniniwala kang tungkulin ng lahat ng senador, minority man o majority, na makialam kapag nakasalalay ang kredibilidad ng Blue Ribbon Committee? Yan, partner, anong masasabi mo? Alam nyo, partner, kasi hiwalay talaga yan, minority at saka majority. Magkaiba talagang aksyon yan eh. Magkaiba ang paniniwala yan at magkaiba ang direksyon eh. Ang tawag dyan, opposition at administrasyon. Ang lumalabas, ang majority admin. Ang minority, yun yung opposition. Hindi pwede silang makikialam sa kung ano ang plano. Tingnan mo ang nangyayari kay Chis Escudero. Di ba hindi pinaalam ni Tito Soto ang kanyang gagawin na sibakin si
palitan Erigo doon si Chis Escudero at palitan si Marcolita. Ganon din dito, walang sisihan. Kung palpak kayong Senate Blue Ribbon Committee na ang may dala ay majority, uta ang sisi dapat na sa inyo. Huwag niyong idamay ang minority bloc. Kayo yung leader eh. Kayo yung chairman eh. Simple lang naman eh. Kung dinadamay ninyo ang minority bloc sa inyong kapalpakan dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, abaho, mas maganda palitan na lang kayo siguro ng minority. Paupuin na lang natin si Senador Marcolita bilang isang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee nang matapos na ang problema si Galoto ng majority. Talagang may lamat sila dyan. Di ba pumalag? Akala ko nga natuloy sila JB Ejercito, 5 sila. Umalis dito kay Tito Soto. Dahil nga yung liderato ni Tito Soto kasama si Panfilo Lacson, sinusunog nila yung sariling bahay nila. Sinusunog nila yung institusyon nila. Sinisira. Bakit nangyari yun? Dahil nagiging tuta itong si Tito Soto ni Martin Romualdez lumuhod sa Kamara. Lumuhod sa Kongreso. Hindi makatayo ng sariling paa. Yung magdesisyon niya, kailangan si Martin Romualdez. Kaya anong nangyayari? Natigil yung investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Sinong nagpatigil? Malamang si Bongbong Marcos yan. Sinabi, tigil nyo na kasi may ICI kami, kami na lang bahala. Yan ang maliwanag dyan, partner. Kaya kung may gusot, animal, daan sa majority, kayo na lang, wag nang idamay ang minority. Kung hindi nyo na kayang pamunuan ng Senado, bumaba ka, papalitan na lang kayo ni Cayetano. Yun ang partner, mas madali. Correct. Maganda nga dito, partner, kung hindi naman din kaya nila pamunuan talaga, si Cayetano at saka si Marcolita na lang ang ibalik nila dyan. Kesa naman ito si Lacson malis-alis na siya. Hindi naman siya tinanggal eh. Siya nang umalis, bakit tatanggapin nyo pa? Tapos dito ngayon, mayroon kayo mismo dyan ang gumawa ng ng gulo eh. Ito mismo itong magjowa. Hindi pala. Joke lang yun. Si Iskul Bocol at saka itong si Baliling eh. Silang dalawa dyan yung yung tawag nito, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Bakit idadamay ninyo yung minority? Nananahimik sila rito eh. Ginagawa lang nila ang kanilang tungkulin para itaas ang dignidad ninyo dyan sa Senado. Na siya naman binababa nito mga partner. Pero iba lang, saan ka ba naman makakita, no? Na itong mga kongresista, sa pamumuno ni Romualdez at kanyang mga bataan, talagang sila eh, sama-sama silang takipan, sama-sama silang purihan kay Martin Romualdez noon, nung speaker pa eh. Tinataas talaga nilang dignidad ng Senado. Talagang pakalat pa agad ng Kongreso. Samantalang dito naman sa Senado, kanya-kanya silang bagsak. Parang binabagsak nila ang sarili nilang mga institusyon. So ang dapat dito, total, tawag nito, Lacson at saka Soto, mukhang hindi kayo dyan eh. Hindi kayo feel ng taong bayan dyan dahil nararamdaman na ang inyong hindi talaga partner, hindi masasabi mong yung walang pagkabayas. May pagkabayas ang kanilang mga investigasyon eh. Kasi tingnan mo, pakiramdam nila na parang mapupunta na doon sa totoong direksyon ng investigasyon, mayroon na kaagad interruption, di ba partner? Correct. Yan na yung nangyayari. So, ang maganda dito, manahimik na kayo dyan, huwag niyong idadamay ang minority. Kung idadamay ninyo, sila na lang ang pangunahin nyo dyan. Minority na lang ang mamuno dyan sa Senado, partner.